nauso ang cellphone, nauso rin ang EB o eyeball na naging GT na ngayon o get together. Sa madaling salita, tagpuan o pagkikita, kita-kits, simpleng katuwaan na maaring mauwi sa kapahamakan. Ang ating programa, Wanted Sweetheart. Love is in the air tuwing alas 9 ng gabi sa Barangay LSFM. Dagsa ang mga caller na naghahanap ng ka-EB o ka-eyeball sa pagbabaka sakaling ito na ang kanilang destiny. Pero isang caller ang nakatawag ng aming pansin. Pare, magandang gabi. Magandang gabi, Papa Dan. Yun, ano pangalan mo? Jalen po. Pare, bakit wala ka pa rin sweetheart hanggang ngayon? Wala pa, hindi ko pinagpapahala, Papa Dan. Hindi, anong trabaho ni Jervin? Nag-aaral pa ako, Papa Dan. Nag-aaral. Ayan. Ilan taon ka na? 22. 22, nag-aaral pa rin. Nakakahiya naman sa atin, ano? Anong kurso mo, pare? Computer Science. Computer Science. Sino ba kamukha mong artista, pare? Eric Santos. Yeah. Gwapo ka ba? Atin dalawa lang. Itsura lang. Maya-maya pa, dumating na ang pinakahihintay na tawag ni Jerwin. Hi. Hi. Awan. Ayan. Hey, pare, diskarte. Ikaw po, ano po pangalan mo? Miyuki. Miyuki. Laka naman yung mga Miyuki pa. Kiyuki. Miyuki, how old are you? I'm 18. 18 years old. Parang ang cute-cute mo daw, Miyuki. Naman. Anong kurso mo namang kinukuha? Computer Science. Uy! Talaga magkakataon, pare! Hindi mo natatanong, Miyuki. Oh? Ang kinukuhang kurso ni Jerwin ngayon ay... Computer Science. Ah. Itinakda na nila ang kanilang pagkikita. Saan kayo magkikita? Saan nyo gusto magkita? Total, mahilig kayo pareho sa computer. Tigas na po po siya. Tiga, Cubao lang. Kubaw? SM Taytay. Kinabukasan, abala na sa paghahanda ang makikipag-ibig kay Miyuki. Ako nga pala, Mr. Loverboy ng Cubao. Jerwin Park dito. Torpe raw talaga si Jerwin, mahiyain. Kahit siya pa ang tinatawag na Eric Santos daw ng Cubao. Katunayan, ang kanyang huling girlfriend, nakilala lang daw niya sa text. Pero matapos ang 10 buwang pakikipag-text, hindi raw ito nakipag-eyeball sa kanya. Nag-decide po ako na sabi ko, ganun ba? So, wala kang time sa akin kahit saglit na oras lang, kahit 1 hour. Gusto lang naman kita makita eh. I must be falling in love. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Jerwin. Bit-bit ang nadiskarte niyang bulaklak. Sa araw na ito, muli raw siyang makikipagsapalaran. Katulad ng napag-usapan, masugid na naghintay si Jerwin kay Miyuki sa isang food stall sa mall. Pero tila unti-unting nangyayari ang kanyang kinatatakutan. Hindi darating yun. Isang oras pa lang naman ako nag-aantay. Positive lang darating yun. Sisipot pa kaya si Miyuki o i-Indianin lang niya si Jerwin? Nung nauso ang texting at ang internet, nauso rin ang mga EB o eyeball. Pero hindi lahat ng mga pagtatagpong ito nauuwi sa happy ending. Kagaya na lang kamakailan sa Mandaluyong, ang naging online girlfriend kasi sa loob ng ilang linggo ng isang lalaki. Isa rin palang lalaki. Ang malala pa rito, hinuthutan pa raw siya nito ng pera at nagpanggap pang kapatid ng pinaniniwalaan niyang online girlfriend niya. Sa amin dati ako inaasahan. Nung kinutuban na ang biktima, nagsumbong siya sa mga pulis at nadakip ang suspect. Yung natutunan ko po, dapat po hindi muna tayo basta-basta magtiwala sa mga tao na hindi po natin nakilala pa o nagkita pa dahil lang po sa mga social network lang po yun.
Pero ang mas nakakaalarma nito, may ilang nakikipag-eyeball na nagiging biktima ng rape. Ang vulnerable dyan talaga is yung mga kabataang babae. Siyempre, may mga kilig factor dyan. Pag nakita nila sa Facebook na, medyo, diba? So, dun talaga nakukuha ng mga kriminal or yung mga gumagawa ng crimes na ganyan, yung kalooban ng mga batang babae. Kaya payo ng pulis, siguraduhing may kasama kung hindi maiwasan na makipagkita sa ka-EB sa ibang lugar. Yung malapit sa police station, at least kaya mo humingi ng saklolo if in case na talagang may gagawin din hindi maganda sa'yo, no? Meron pang isang uri ng eyeball na uso ngayon sa mga kabataan, ang GT o Get Together. Sa mga magulang na maaaring hindi pa ito nauunawaan, paraan ito ng fans para ma-meet ang kanilang mga iniidolo na kadalasan mga online sensation. Ang 18 anyos na si Joy, inuumaga sa pakikipag-chat o pagko-comment sa online fan pages ng kanyang mga iniidolo. At wala rin daw siyang pinapalampas na GT ng mga ito. Ikaw ang puto ng dinuguan ko, Rogie! Gusto! Ito po, sa isang mall po sa Dasma, nag-GT po sila. Nakata na po ako sa GT nila sa maraming mall po sa Manila, sa Quezon City, sa Cavite. Ayaw ko nagsulat niyan! Happiness, pag napansin ka nila, yung makasama mo sila, sobrang saya lang po talaga. Nito lang Huwebes, sa rehearsals ng isang online group na Boys Overload, nagpunta si Joy kasama ang kanyang mga kaibigan para sa isa na namang GT. Kailangan nyo magpaalam sa mga magulang nyo, syempre. Syempre yung magulang na yan, nag-aalala sa inyo yan. Pero ang ina ni Joy, labis-labis na nag-alala. Lalo pat madalas daw na hindi nagpapaalam si Joy sa kanya at inuumaga rin ng uwi. Para sa akin, lahat ng oras niya doon tapos hindi na siya kakain, masama na para sa akin. Dahil? Magkakasakit nga siya. Dahil sa pagkahumaling ng kanyang anak sa GT, 2 taon niya itong pinatigil sa pag-aaral. Pero dahil nangako si Joy na hindi niya papabayaan ang kanyang pag-aaral, ngayong school year, balik eskwela siya. Mag-aral kang mabuti dahil pag hindi mo inayos yung pag-aaral mo, i-stop kita. Pinilit ko na rin po sila na mag-school na ako. Hindi ko naman po papabayaan yung school. Samantala, balik tayo kay Jerwin na inaalap na sa paghihintay sa kaibi niyang si Miyuki na nakausap lang niya sa isang radio program. Magdidilim na, wala pa ring lumilitaw na Miyuki. Ilang oras pa ang nakalipas, si Jerwin tila susuko na. Puro, kailangan ko na umuwi, magagabi na kasi. Hanggang isang text ang kanyang natanggap mula sa kaibi. Wala daw siyang pamasahe. Puntahan ko na lang daw siya sa ganitong address. Kaya si Jerwin, dali-daling pinuntahan ang address na ibinigay ni Miyuki. Ate, may kilala po kayo Miyuki? May kilala po kayo Miyuki? Tayo saan po yun? Building 13, yung pasukan po. Ito. Dito po. Dito po. Magandang hapon po. Pwede po ba kayo Miyu? Matapos ang pagtatanong at buong araw na paghihintay, sa wakas, nakaharap na rin ni Jerwin ang kanyang kaibi. Basta ka na. Okay lang! Ito nga pala. Thank you! Tapos, May pag-asa siya kasi ulat ako sa kanya. Akala ko uwi na siya. Kasi hindi nga ako nakapunta kaganina. masaya ako.
nalaman ko sa kanya na may pag-asa pa lang. Sa lawak ng teknolohiya ngayon, totoo ngang love knows no boundaries. Marami ng paraan para mahanap ang hindi kusang dumarating na the one. Pero tandaan, kung hindi naman mag-iingat, pwedeng-pwede itong mauwi sa kapahamakan.